kapatid ay umasa at sumandig na sa ating Panginoon. Lahat naman po tayo ay binago na ng Diyos. Nakamitan natin ang bagong buhay kay Kristo. Nakalaya na tayo lahat sa mga pagkakagapos na yan na ating kinasasadlakan ng lumang buhay natin. At ito tayo, marami na tayong natutunan mabubuting bagay. At yan ang gusto ng Diyos. Yan ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iyan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ito man ay nararapat sa ating mga buhay, na ito man ay nararapat sundin at tukdin natin ng buong pusong may kagalakan, puno ng pag-ibig, puno ng kapakumbabaan. Hindi tayo nagmamataas sa ating kapwa. Iwasan na natin yung mga bagay na hindi kalulugan ng Diyos, na hindi natin ikapagliligtas, kundi ang mga aral ng Diyos na way ito lagi ay makita sa atin sa pamamagitan ng ating mga gawang mabubuti. Yung pagbahagi natin ito, pag-share ng ating mga nakaranasan sa piling ng Diyos ay lagi nating patutuhanan, ipagsigawan natin na Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran. Diyos na marunong maalam sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagkakaloob ng maraming biyaya at mga himala. Diyos na kailanman hindi iniiwan sa bawat isa sa atin. Naroon lagi siya. 24/7 nakatunghay kasama natin sa lahat ng dako ng ating mga paruroonan na kanyang itinatakda. At siya ang Diyos ng pagpapala. Sagana kung magbigay, higit pa sa ating mga inaasahan. Sagana kung magkaloob. O ano pa ba ang hanapin natin? Kompleto na. Dito sa community ito, maliit man, inuuskan man, inaalimuran, na tayo ay mga kung ano-ano, pero hindi natin na sila pinapatulan dahil tayo ang masigit na pinuno ng Diyos. At sila man ay ating pupunin ng pag-ibig, pagpapahalaga, pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatawad. Dahil ito ang gusto ng Diyos gawin natin. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung mga tungkulin na kung ano man ang ginampan ng tungkulin ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ang magpapatuloy nito. Mahirap pang kung minsan, pinanghihinaan man tayo kung minsan, pero andyan ang ating mga kapatiran na magpanalanginan tayo, magtulungan, magmalasakitan, magpunuan ng bawat pagkukulang ng bawat isa, na iwasan na natin na tayo man ang magiging sanhi ng kasalanan ng kapwa natin. Amen? Kasi hindi yan kalulugan ng Diyos sa mga bagay na yan. Talunin natin mabuti ang masama at gantihan natin ng pag-ibig, hindi ang umaalimuran sa bawat isa sa atin. Kung si Kristo nga naranasan niya ang mga bagay na yan, tayo pakaya na tao lamang. At tayo man ay may mga kahinaan pa, nasa laman pa tayo. Nasasaktan tayo. Nararamdaman natin ang kapaguran. Nararamdaman natin ang kawalan, kahinaan. Pero palalakasin tayo ng Diyos kung saan tayo mahina. Amen? Lahat yan ibibigay ng Diyos. Pangako niya yan eh. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran kung magkagayon. Talaga. Ibubuhos niya ang mga pagpapala niya. Kagalingan niya. Kahit man isang milyonaryo tayo, kung tayo ay may sakit at karamdaman sa ating buhay, kung hindi lulubin ng Diyos na tayo ay gumaling, humaba ang buhay, makakamtan ba natin ito? Hindi. Ni isang minuto, walang makakapagdugtong ng ating buhay, kundi si Amang Yahweh lamang. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. May ba Diyos? Narito ba siya? So, tayo po ay dadako na sa mga kapahayagan. So, sa unang panalangin, sa panalangin papuri na ipagkakalob ng ating ina sa Bagong Jerusalem,
Inang Lina at sa interpretasyon nito, Inang Tess. Sino yung bilo mo?